Paano nga ba magtono ng kalkal pulley set or aftermarket na pulley set? Usually yung mga maker ng kalkal pulley set or aftermarket pulley set, sa case natin itong sa akin is K-Works pulley set. Bago nila i-release yan sa market, ina-R&D nila yan. Tapos yung ano yung pinakamalakas na nakuha nilang tono sa testing nila, yun yung ginagawa nilang baseline sa initial tune. Mag-a-adjust ka na lang, depende sa preference mo syempre. Dito sa K-Works pulley set, ang baseline nito na tono sa pang ADV 160, 11 to 14 grams na bola, lalaruin nyo doon, hanapin nyo yung pinakamagandang alis na hindi ganon delay yung piga. Sa case ko, 14 grams yung nag-work sa akin sa preference ko na takbo. Tapos 1mm na tuning washer. Pero pagka manipis na yung belt ko, dinig ko na nag-flap na siya doon sa crankcase, inaalis ko na yung tuning washer. Tapos nagagano ko ng konting bola para mabawi yung RPM na ibinaba niya pag nagalis ka ng tuning washer. Yun din yung recommended nila, 1mm maximum. Pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyong tono ng lowest speed ratio. Basta importante kapag magkadikit na yung pulley at drive face, tapos may tuning washer, at least hindi lalagpas yung backplate doon sa poste kasi posible na masira yan. Tapos yung bola posibleng lumuwa. Tapos yung drive face, check nyo rin kung sumasabit siya. Doon sa crankcase cover naman, pag nagwa-washer kayo, check nyo yung clearance. Ang tuning washer kasi is para sa lowest speed ratio nga, sa hatak. Para ka naglalaki ng sprocket sa likod kung sa di kadena. Sa springs naman, sa center spring, ang recommended nila is 1,000 to 1,200. So tinry ko yung 1,000, okay naman na sa akin kahit may angkas, gusto ko na yung takbo niya. Gamit kong brand is yung recommended nila na NCY na Click 150. Center spring naman, papakaramdaman nyo kung ganong kabigat yung load na dala nyo. Halimbawa nag-aangkas kayo tapos loaded ng gamit, kung okay ba yung hatak or kung kaya nyang buhatin yung dala nyang load. Doon kayo magbabase sa RPM ng center spring na gagamitin nyo. Sa clutch springs naman, magdedepende yan sa gamit nyo na clutch lining tsaka bell, yung sa clearance niya. Ang gamit kong clutch lining dito is Daytona Carbon and Kevlar clutch. Mas makapal siya compared sa stock. Bell ko naman is Daytona na Nerd Groove na bell. Ang gamit ko sa kanyang clutch springs is Daytona na 1000 RPM clutch springs. Kapag kasi stock ang nilagay ko dito, mas mabilis siyang kakapit kasi mas malambot yun. So posible na mawawalan ako ng buwelo. Kaya 1000 yung nilagay ko para hindi ka agad siya didikit dito. Para sakto pa rin yung buwelo mo bago ka mag-start. So gaya nga ng sabi ko, depende sa clearance. Pwede nyong malaman yan sa kagat tsaka sa bitaw ng clutch lining sa clutch bell. Yung bitaw, mas madali yon kasi pag umaandar ka, nag-decelerate ka, tingnan mo lang kung anong speed bumibitaw or nag-free wheel yung clutch lining sa bell, tapos mag-free wheel na siya. Yun ang mas madaling pagbasihan. Tsaka yung kagat niya, yung pagpiniga niyang ganon, kung anong RPM. Depende nga sa preference niya. Sa clearance ng lining sa bell. So, ang plano niyo magpalit ng kalkal or aftermarket na pulley set, una niyong itanong is kung anong baseline na tono. Para hindi kayo mahihirapan na magtono, depende sa preference nyo. Pero syempre, kailangan nyo pa rin mag-trial and error. Depende nga sa preference nyo para makuha nyo yung pinakagusto nyong takbo.